So yung mga kakwela, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa atin lahat at mga kadabarkads, mega love shoutout sa inyong lahat. So ngayon, ang dami nating pag-uusapan, grabe. Sobrang dami nating pag-uusapan mga kadabarkads sa mga top viral issue, mga top trending issue at showbiz viral issue na kung saan si Buboy Villar ay kinakarma na o tinatamaan na po ng sumpa ng trademark. Naku po, eto na nga ba sinasabi ko. Hey. At ito, anak ni Noli Di Castro galit na galit sa ano ba? Di ko rin alam kasi kaya natin papanoorin. Hindi natin alam kung bakit galit na galit sa issue or sa pagpanaw ni Mike Enriquez. No? So pag-uusapan din po natin yan. At Mr. MVP, Manny B. Pangilinan ay disappointed sa ano ba? Kanino ba? Sa TBJ ba? Kay Joey De Leon ba? Kay Tito Soto? Kay Bossing Big Soto? Sa Legit Dabarkads? O sa TBJ Defenders? Kanino ba siya disappointed? So alamin po natin yan. Disappointed po. Sorry. At ito, isang vlogger, no? Isang vlogger na alam naman natin nung mga nakaraan lang ay nagka-issue po ang Potato Corner. Ngayon may isang vlogger na pumunta or bumili, no, sa isa sa mga tindahan or isa sa mga bilihan kung saan matatagpuan ng pwesto ng Potato Corner. Ngayon parang ang pangit nung pagkaka-vlog niya kasi sabi niya sa video na yon ay ito ba yung sinasabi ng Potato Corner. Parang hindi daw qualified yung kagandahan ng tindera o yung itsura ng tindera sa Potato Corner. Alam naman natin na nag-viral yung issue na yan. At ito ang pinakauling video na kung saan, no, si Tito Soto ay hindi daw makapaniwala ang mga netizen bakit niya daw ito nagawa sa bata. So papanoorin po natin yan, no? So syempre bago natin ito simulan, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So yun po, simulan na natin. So yun po mga kadabarkads, ito na naman po ang mahiwagang mic natin. At ito naman din po yung re-reactionan natin, no? So dito nakalagay, vlogger binatikos dahil sa ginawa sa crew ng Potato Corner. Naku po, delikado ka sa akin bro. Kung halimbawa man na hindi kaaya-aya yung ginawa mo dyan sa tao, delikado ka. Delikado ka. So ito po, at panoorin po natin, no? Vlogger, binatikos dahil sa ginawa sa crew ng Potato Corner. Kailan nga ba dapat maging sensitibo ng ilang vlogger sa Pinas? Viral ngayon ang ginawa ng vlogger na ito matapos niyang komprontahin ng crew ng Potato Corner kaugnay sa lumabas na issue nitong nakaraan. Viral ang naging criteria and qualifications ng isang sikat na flavored french fries. Dahil tila beauty queen ang hinahanap nila para maging aplikante. Ilan sa qualifications na hinahanap nila ay mayroong good visual impact and pleasing personality. Weight must be proportionate to height, have clear complexion, eyesight and good set of teeth. Samantala, nagpaliwanag na ang mismong kumpanya sa pagsita sa kanila ng publiko. We deeply regret the oversight in the job posting. We, together with our business partners, are working to ensure that such incidents will not happen in the future. At Potato Corner, we firmly believe in the value of diversity and inclusion. True to what the brand provides to our cherished guests and valued business partners. We do not support or condone discriminatory hiring practices, dagdag pa nila. Ngunit bakit nga ba binatikos ang ginawa ng isang vlogger sa crew ng Potato Corner? Sa recent video nga ni Buddies TV sa kanyang social media account na may caption na Potato Corner Viral Qualification for Service Crew. Totoo nga ba? Makikita nga sa video na ito na nakatutok talaga ang camera ng vlogger na ito sa crew ng Potato Corner. Ayon nga sa ilang netizens, ay parang pinapahiwatig ng vlogger na ito na hindi pasok sa standard na qualification ng Potato Corner ang isang crew na babae. Naawa ako dun sa binivideohan. Dapat naka-blur para hindi masyadong revealing ang mukha ni ate. Wala siyang kaalam-alam na nakikita mukha niya. Alam mo,
You put the crew at risk na mawalan ng trabaho. Grabe yung ibang comments sa babae na kesyo malayo sa qualification. Nagagalit kayo sa discrimination ng Potato Corner pero hinuhusgahan nyo si ate. Just for fun, kuya. Hindi kasi nakakatuwa yung pinaggagawa mo. Nagtanong pa nga ang vlogger na ito sa babaeng crew kung saan siya pwedeng mag-apply. Tinanong pa nga rin nito kung totoo umano yung bali-balitang tungkol sa qualification ng Potato Corner. Ayon nga sa crew na lalaki, hindi naman po. Sinabi nga rin ng vlogger na high school graduate lamang siya at mahina rin umano siya sa English. Sagot naman ulit ng crew, yes sir, pwedeng-pwede. Meron lang pong misunderstanding. Wala pong discrimination sa Potato Corner. Lahat po pwedeng mag-apply. Dagdag pa nito. Ayon pa sa vlogger, kala ko kasi pang Miss Universe lang yung mga empleyado dito. Di naman pang Miss Universe. Hindi po totoo yun. Lahat po pwede mag-apply sa Potato Corner. Sagot ulit ng crew. Sa huling parte ng video na ito ay sinabi pa ng vlogger habang tumatawa na hindi alam ng crew na naka-video ito. Makikita rin sa comment section ng video na ito ni Buddies TV na pinapatulan niya ang mga netizens na nagka-comment sa kanyang video. Daming galit, palibhasa, Viva Max ang gustong panoorin. Guys, just for fun lang to, huwag masyadong seryoso, kaya ka walang jowa eh. Pwedeng kasuhan tong tangang vlogger. Ano ikakaso mo? Papansin ka rin, kung gusto mo sa HR ka pumunta, may makontent ka lang, idadamay mo pa mga crew. Samantala, marami nang nagkalat na meme sa social media na may title na Search for Miss Potato Corner 2023. Ilan pa umano sa mga beauty titles na hinahanap ng famous potato fries chain ay ang Miss Potato Corner Universe, Miss Potato Corner Cheese, Miss Potato Corner Barbecue, at Miss Potato Corner Sour Cream. Ginamit pa sa posts ang larawan ng beauty queens tulad nila Miss World 2013 Megan Young, Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach, at Miss Universe 2018 Catriona Gray. Yon. Tapos na po, ano? So, yung about po dyan sa usapang Potato Corner, kasi naiisip, alam niyo po ba yung hype? Alam niyo yung hype? No? Yung ibang mga vlogger, ginagawa din yun yung hype, yung mga scripted issue, scripted, alam mo yun, para lang mag-click or makilala at panoorin ng mga manonood, ng mga viewers. Dito sa Potato Corner, na ano to naisip ko na baka kaya lang nila ginawa yung mga ganong high quality na or standard ng kanilang mga mag-a-apply sa kanila is parang hype lang to parang gusto nilang ma-hype para, alam mo yun, sumikat, syempre para mas makilala yung product nila. Yung iba lang kasi talaga ng mga netizen tawag dito, alam mo yun, nagpalawak lang ng issue, no? So, parang tipong hindi naman talaga dapat, hindi pa nga natin 100 sure kung Potato Corner ba talaga yung nag-post nun. Kasi pagkakaalam ko dito, eto po, disclaimer tayo, ang pagkakaalam ko po dito, etong mga Potato Corner is branch yan, no? Maraming pwedeng, halimbawa ako, magtatayo ako dito sa Taguig, no? Magtatayo ako dito sa Taguig ng sarili kong branch. So babayaran ko lang yung pangalan na Potato Corner, katulad ng mga 7-Eleven. May tawag doon, nakalimutan ko lang sa ganung deal or sa ganung paraan, no? Ngayon, katulad niyan, yung pinuntahan ng vlogger niya na yan, hindi naman ganun kataas yung standard nila sa mga tatanggapin nila na empleyado, so labas sila doon. Hindi naman kasi iisa lang ang may-ari niyan, no? Siyempre may mga rin yan, may mga iba't iba rin yan, may mga branch, pero isa lang yung main yan. Nagigets nyo ba? Yung, hirap ko lang i-explain ng maayos, no? Pero alam niyo yung katulad sa 7-Eleven, 'di ba? Sa Jollibee, no? Hindi naman iisa lang may-ari niyan may mga kanya-kanyang may-ari yan. Kasi ang binabayaran nila lang diyan yung pangalan. Tulad nito, Potato Corner. Kahit ako, pwede ako alam mo yung tipong, nakalimutan ko kasi yung tawag dun Yung parang reseller, no? Parang kukunin mo yung, gagamitin mo lang yung pangalan ng sikat na, halimbawa yan, yung Potato Corner, no? At ganyan din yung tinda mo. Pero ako yung may-ari niyan at bayad ko naman yan yung pangalan yan. Yun ang pagkakaalam ko dyan Doon naman sa vlogger,
Ang pangit lang sa ginawa ng vlogger. Alam niya naman, no? Alam niya naman na sandamakmak na yung issue. Pero bakit hindi niya man lang binlurred yung mukha ng babae or yung crew ng Potato Corner? Kasi mababash at mababash talaga yun. Alam nyo naman dito sa Pilipinas sobra yung mga ano rito, sobra mga panglait yung mga tao dito. Alam mo, napaka-perfecto nila, 'di ba? O disclaimer ulit sa basher ko, baka sabihin, bakit ikaw Jane nang lalait? Nang lalait ako kapag nang lalait din yung nilalait ko. Ganun lang yun, binabalik ko lang. No? Ayan kaya mga Dabber Cats, anong masasabi nyo dito sa issue na to? Pero para sa akin, mali yung ginawa nung vlogger. Kasi pwede nyo naman i-blurred yun, yung muka. Yan tuloy, nabash tuloy si ate. No, kawawa naman. Totoo nga yung sinabi na ibang netizen, kawawa naman. Hindi dapat ganun. So yun, mapunta na tayo sa kung saan ay si MVP or si Manny B. Pangilinan ay na-disappoint. Alam naman natin at kilala naman natin po si Sir Manny B. Pangilinan. Siya po ang president or CEO ng TV5 na kung saan ay nandun po ang TBJ na ating sinusuportahan. Nandun po ang Tito Vic and Joey at mga legit Dabber Cats na nandun sila sa TBJ, diba? So syempre, kung ano man yung mga nangyayari dyan sa buong na yan, TV5, reaction na natin yan. So saan nga ba talaga? Kayo, ano bang hula nyo? Saan na-disappoint si Manny B? Si Sir MVP, no? Manny B. Pangilinan. Oh. Saan nyo po saan naiisip nyo na ikaka-disappoint niya? Kasi ako, ako itong hula ko na disappointed siya sa tawag dito. Disappoint siya sa Team Gilas. Kasi nandun siya nung nakaraan, di ba, kasama siya nila Jose Manalo, nila Wally Bayola, nila Zombie. Diba, magkakasama sila doon nung nakaraan, nanonood sila doon sa laro ng Gilas, no? Baka yun naman, kasi isa siya doon sa mga, pagkakaalam ko lang, hindi ko rin to 100% sure, baka nagkakamali ako, pakicorrect ako dyan sa comment section. Pagkakaalam ko, si Sir Manny B or si MVP ay isa sa mga head or hindi ko alam kung anong papel niya sa Gilas Pilipinas, no? So hindi natin alam yan. I-comment nyo nga lang yan, babasahin ko na lang. So ito po yung video at ating panoorin. So ito na po yung video mga Dabber Cats. Yan. So panoorin na natin para mas maintindihan natin ng gusto. Parang sa Gilas Pilipinas nga to Panoorin natin. MVP, nagsalita na sa pagkatalo ng Gilas. Patatalsikin na nga ba ang dapat patalsikin? Sa Gilas ko. Ito'y sa kabila ng sunod-sunod na pagkatalo ng Gilas sa FIBA World Cup na naturingan pang home court sa ating bansa. Ramdam ng netizens ang kahihiyan matapos nating hindi makasungkit ng pagkapanalo sa mismong bansa natin. Ngunit ano nga bang naging pahayag ni Manny V. Pangilinan? Ano nga bang susunod niyang plano? Halos lahat nga ng paninisi ngayon ay sa coach mismo na si Chot Reyes. Dahil umano sa coaching system meron siya na hindi umano na-a-adapt ng mga players. Lalo na raw ang pagbabangko niya sa mahuhusay na players. Sigaw nga ng basketball fans ay hindi na raw dapat si Chot ang coach ng Gilas Pilipinas. Ano nga bang say dito ni MVP? Ayon kay MVP, disappointed daw siya sa pinapakita ngayon ng Team Gilas Pilipinas. Na-witness si Big Boss ang sunod-sunod na pagkatalo ng Gilas sa kanilang mga laro. Si Gretchen Ho na host at newscaster ay ibinahagi ang picture nila ni MVP. Boss was a little disappointed over the loss. Caption ito kasama sa MVP na naka-poker face sa picture nila. But how else would you have it? Pahabol ni Gretchen. Si Mr. Pangilinan at Samahang Basketball ng Pilipinas ay silang nag-finance ang Philippines Historic hosting ng FIBA event sa bansa na magaganap hanggang sa September 10, 2023.
Ngunit sa kasamaang palad ay wala pang naipapanalo ang Team Gilas. Marami ang pumupuna sa poor coaching system ni Coach Chot. Maging ang kanyang suot ay talagang agaw pansin para sa ilan. Ayon sa kanila, ito daw ngayon ang tinatawag na formang palpak. Nalunat ng malaman ang presyo ng suot ni Chot. Tila mas mahalaga umano ang pormahan kumpara sa performance para sa Gilas Pilipinas, Coach. Dahil ito sa six-figure suit na suot-suot niya sa FIBA World, sa kabila ng wala pang naipapanalo ang Gilas. Hindi nga nakaligtas sa mata ng netizens ang suot ni Coach Chot laban sa Dominican Republic at Angola na gawa ng isang New York designer na si Tom Brown. Ang presyo ay nagkakahalaga ng 120,000 to 130,000 para sa blazer at 70,000 naman para sa pantsuit. So matotal ay halos nasa 200,000 pesos ang presyo ng suot ni Coach Chot. So yun, tapos na. No, tapos na ang video. Alam nyo, ito lang bilang isa din ako sa mga mga Kadabar Cats, bilang isa din ako sa mahilig din sa basketball dahil yan ang sports ko, no. Ay medyo may hinanakit din ako kay coach. Ano bang pangalan niya? Coach Reyes, no. Kay Chut Reyes, no. Ang hinanakit ko dito mga Kadabar Cats kasi siguro katulad lang din ako na ibang netizen na bakit nga alam mo yung nagtatanong kami na yung kung sino pa yung mga makakatulong sa team, sila palagi yung nababangko katulad ni Renz Nabado na nakalimutan, nabubulol ako sa apelyido niya, 'di ba? Si CJ Perez binangko din. So para sa akin ito sarili kong opinion to. Mas maganda na nga na palitan na lang yung coach ng Gilas Pilipinas. Pwede naman diyan yung sa Hinebra, yung nakalimutan ko yung mga, hindi ko kasi kabisado mga pangalan ng tawag dito ng mga coach, no. Yung coach ng Hinebra, baka sakaling manalo pa tayo. Tsaka yun nga siguro kahit naman di sino ma-disappoint kapag talo ang isang team natin, 'di ba? Talagang syempre wala man lang tayo na ipanalo kahit isa. Na lahat na lang natalo, 'di ba? So yun talaga siguro ang magiging reaction ni Manny B. Pangilinan, ni MVP. Medyo kinabahan ako kanina, akala ko sa TBG, wala pala, si sports pala to. No. So yun lang. Kayo may kukomento nyo dito mga Kadabar Cats? Kasi para sa akin palitan na lang yung coach. Hindi, yun na talaga yun. Palitan na lang yung coach. Dami namang coach dyan na mas siguro hindi rin kasi natin ma-sure kung baka ayaw talaga ni Chut Reyes sa ibang mga player kaya niya ginagawa yung kasi kay Renz pa nga lang yun, laki-laki. Alam naman natin, 'di ba, yung impact ni Renz nga sa Korea. 'Di ba? Sa ibang bansa pa naglaro pero tingnan mo nag-champion pa sila. Although may kalakasan talaga kapag FIBA na ang kalaban mo. Pero kayang-kaya naman natin talagang tapatan 'yan sa totoo lang eh. No, kahit na maliliit tayo, kayang-kaya natin tapatan yung mga team ng ibang lahi, 'di ba? So kayo mga Kadabar Cats, anong may ko-comment nyo dito? So yun, mapunta na tayo sa isang video na kung saan anak ni Noli De Castro ay galit na galit daw sa social media. Bakit kaya? So connected daw dito yung pagkawala ni Sir Mike Enriquez na di natin alam kung bakit siya nagalit. No, ako hula ko dito, baka kaya siya nagagalit dahil baka siguro minambabash pa kay Sir Mike Enriquez kahit na pumanaw na to. Huwag naman sana ganun. Respetuhin na lang po sana natin. So ito po yung video at ating panoorin. So ito na po yung video na kung saan ay anak ni Noli De Castro ay nagalit daw sa social media. Hindi natin alam kung ano yung kinakagalit niya. So ito po, panoorin po natin. Anak ni Noli, nag-rant kaugnay sa pagkawala ni Mike. Ano nga bang ikinagagalit ni Kat De Castro? Si Kat ay anak ni Noli De Castro na isa ring mamamahayag at naging kapwa news anchor. Bakit nga ba siya nagalit sa social media at nag-rant?
Matatandaan kasi na nauna nang kumalat sa social media ang balita ng Pilipinas Today na as of now ay mayroon ng 9.k reactions at 4.2k shares. Di natin may pagkakaila na 50-50 ang mga tao sa post na ito dahil hindi mother network ni Mike Enriquez o kaanak ang naunang nag-anunsyo. Isa nga rin sa unang nag-post sa social media ay si Arnold Clavio. Sa kanyang latest Instagram post, isang kandila lang ang ibinahagi nito kalakipang sad emoji na caption. Ngunit malaking tanong ng marami kung ano ang source ng mga ilang pages sa nauna nang nagpakalat. Bakit nga rin ba nagalit at nagrant sa social media si Kat De Castro? Hindi nga naitago ng anak ni Nolly De Castro at dating general manager ng PTV network na si Kat De Castro ang kanyang pagkadismaya matapos ipahayag ng ilang news company ang pagpanaw ni Mike Enriquez. Sa isang Facebook post, sinabi ni Kat De Castro na ethical na hayaan ng pamilya ng veteranong mamamahayag o ang kanyang home network na magpahayag ng balita. Aniya, let me just rant a bit. When someone passes away, the right thing to do is to let the family or the official representative make the announcement. We should respect the right of the immediate family to grieve by themselves or to announce it to other close family and friends first. There may be reasons unknown to us why it was not announced right away. Dagdag pa nito. While many aspire to break the news first, let us not forget our humanity. Maraming netizens din ang sumang-ayon sa nasabing ito ni Kat. Actually, nag-intay talaga ako na i-announce ang GMA muna bago ako nag-post kasi pagrespeto na din yan sa pamilya at sa network. When someone passes away, let the immediate family, husband, children if married, do the announcement. Hay, may naalala na naman tuloy ako. I agree, madami nang nakakalimot sa salitang respeto. Yes, sobrang nakaka-bad trip kapag ganyan. Matatanda ang naantala ng GMA Network ang coverage ng pagpanaw ni Enriquez para ipahayag ang balita sa pangunahing programa ng veteranong mamamahayag na 24 oras. Bago natapos ang palabas, kinumpirma ni na Mel Chanco, Vicky Morales, at Emil Sumangil ang malungkot na balita sa publiko at inalala ang legacy ni Enriquez. Samantala bumuhos ang pagkikiramay sa mga naulila ng veteranong broadcaster at host si Mike Enriquez. Nagpaabot rin ng pagkikiramay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamilya at mahal sa buhay ni Mike. Maraming mga sikat na artista rin ang nagpahatid ng pagkikidalamhati sa pagpanaw ng broadcaster na ito. Hindi may kakaila na isa si Mike Enriquez sa mga pinakamagaling na news anchor. Mula sa radyo hanggang sa TV, nag-iwan ng batikang news anchor ng hindi malilimutang tatak at kontribusyon sa industriya. Pumanaw si Mike noong Martes, August 29 sa edad na 71. Matatandaan noong December 2021 ay sumailalim mga award-winning anchor sa isang kidney transplant. Bago pa man ito ay sumailalim na siya sa heart bypass surgery noon namang 2018. Isa si Mike Enriquez sa anchors ng GMA flagship newscast na 24 oras at host din ng longest-running public affairs program na Investigador. So yun no, alam nyo, dun sa anak ni Nolly De Castro, may ano naman, may point siya dun sa sinasabi niya. Dito kasi, at may ano rin naman, tawag dito, hindi rin natin masisisi yung mga tao or yung mga site, yung mga page or kung ano-ano pa na mas nauna pa mag-post kaysa sa pamilya ni Mike Enriquez na si Mike Enriquez nga, na si Sir Mike Enriquez ay pumanaw na. Kasi alam naman natin kilalang kilala yan si Mike Enriquez, di ba? So talagang kapag nalaman talaga ng taong bayan na siya nga ay may nangyari or anong nangyari sa kanya, ipopost at ipopost talaga yan. Yung nga lang, yung salitang respeto nga lang, nawala na. No, nawala na nga talaga. Totoo naman yung sinabi dito ni nung anak ni Nolly De Castro. Mas nauna na mag-post yung kamag-anak kaysa sa mga iba. Kaysa sa iba or kaya mas nauna dapat ang GMA, di ba? No, kasi doon naman nagtatrabaho si Sir Mike Enriquez. Yun lang talaga ang pangit dito. Nga lang hindi rin natin sila masisisi kasi kilala ng tao si Mike Enriquez.
Diba? Kilalang kilala yan. Kaya hindi natin sila masisisi na bakit na mas nauna pa kayo mag-post kaysa sa mga kamag-anak, sa anak, sa asawa, diba? No. So kayo, ano may comment nyo dito mga Kadabar Cats? Dito kasi sa social media, wala na. Hindi na uso yung mga ganyan. Yung mga parang, alam niyo na yun, yung mga respeto-respeto. Nako. Kaplastikan na lang talaga ngayon pag lalo sa mga artista. Yan, lalo sa Tape INC, sinasabi nila mataas respeto nila sa TBJ, kalokohan yun. So yun, eto na, mapunta na po tayo dito sa video na kung saan ay si Buboy Villar ay tinamaan na nga daw ng sumpa ng trademark or kinakarma. Ano nga bang karma na naman tong nangyari sa Buboy Villar? So kasi, banat kasi kayo ng banat eh, hindi naman kayo yung pinapatawaan ni Inyo Master. Yan tuloy, karma na tuloy kayo. So ito po, panoorin natin. So ito na po yung video na kung saan ay si Buboy Villar ay tinatamaan na naman nga daw ng karma or tinamaan ng sumpa ng trademark. Naku po. Ay, alam naman natin nung nakaraan, 'di ba? Bumanat 'yan kay Henyo Master Joey De Leon na mas okay maging bitter kaysa maging mas okay maging better kaysa maging bitter. No, so ayan yung post niya. At alam naman natin na si Henyo Master ang kanyang pinatamaan doon. So ito po, panoorin na natin para lubos nating maunawaan. Boy, muli raw kinarma? Ay nakita namin, kumbaga ipagdadasal na lang kita. Karma nga ba ang nangyaring ito kay Buboy Villar? Tila hindi na naman kasi mapigilan ang netizens na mag-react at may ugnay na karma daw talaga ang nangyaring ito sa TV host. Ramdam ng marami ang pagkadismaya nito dahil sa ginawa ng ilang loko-loko sa kanyang sasakyan. Hindi na tumigil ngayon ang ilan sa kakabasya na sabing actor-host. May iba pa nga na talagang pati ang personal na buhay ni Buboy ay dinadamay. Dahil ito sa kanyang pinapakita sa social media maging sa telebisyon. Gaya ng ginawa niya sa isang lola kung saan hindi pa natatapos ang gustong sabihin ay tinanggalan na niya ng mic. Marami ang nagsabing walang respeto si Buboy dahil kabastusan ang ginawa niya sa matanda. Kaya niya ito tinanggal dahil matapos magpasalamat sa Itbulaga ang matanda ay sinunod nito sina Tito Vic and Joey. Ngunit bago pa maumpisahan na pasalamatan ang TVJ ay nilayo agad ni Buboy ang mic dito. Agad itong kumalat sa social media at tinaasan ng kilay ng netizens. Kaya naman ngayon ay may nangyari kay Buboy na ani ng ilan ay karma umano sa pinaggagawa niya. Sa official Facebook page nito, in-upload ni Buboy ang update sa nangyari sa kanyang sasakyan. After magasgasan, makikita na natin kalalabasan, caption nito. Makikitang on the way si Buboy para kunin ang pinaayos niyang kotse. Ang gamit-gamit niyang sasakyan ay hiram lang, kaya laki ng pasasalamat niya rito. Dahil nung mga nakaraang linggo, may isang magaling na nag-art sa aking kotse. Sabay pakita nito ng picture sa gasgas ng kotse niya. Halatang hindi po bata, kasi ang mga bata po sa amin ay marespeto, anya. Good job at nagwagi ka. Hindi na kita hahanapin, kumbaga ipagdadasal na lang kita. Na maging mabuti kang person at maliwanagan ng buhay mo at makita mo ang iyong karunungan, pahabol pa ni Buboy. Halo-halo naman ang naging komento rito ng netizens. May ilan na sinabing karma ito ni Buboy dahil sa mga hindi niya magandang ginawa. May iba naman na hindi na natutuwa sa mga bashers na pati ang personal na buhay ni Buboy ay dinadamay. Grabe talaga, pag-inggit, pikit. Tama yan boy, hayaan na lang, lalong pinagpapala pag mapagkumbaba. Ingat lang palagi boy, at yung gumasgas ng kotse mo, hayaan mo na lang, inggit lang yan sa'yo, at sa kanya lang din ang balik niyan. Kinakarma ka ba? Parang karma na nga. Gumalang ka muna bago ka maging better. Basta-bastos sa matatanda, fake ang malasakit sa kapwa, tatak Buboy Villar. Ang ginawa nga ni Buboy sa contestant ay agad na nakarating sa EAT dahil hindi nakaligtas na paringgan siya ni Joey De Leon. Sinabi niya sa segment ng Sugod Bahay Mga Kapatid nang ini-interview ni Jose ang matanda, magalang tong si Mayor, hindi tinatanggalan ng mic ang matanda. Agad namang kinonekta ng madla ang sinabi ni Joey sa ginawang pagtanggal ng mic ni Buboy sa ini-interview nilang matanda. Alam nyo, yung kay issue ni Buboy Villar na yan, mga Kadabar Cats. Yung nangyari kay Buboy Villar at sa sasakyan niya, kung kanino ba yun, kung hiniram niya ba yun, o
o hindi, hindi naman talaga nakakatuwa yun. Yung nangyari na yun, hindi ko siya kinakampihan si Buboy. Kahit sa atin mangyari yun, wag naman sana. Tsaka wala naman ako sasakyan, kaya malabong mangyari sa akin yan. yung mga ganong bagay, hindi nakakatuwa talaga yun. Nakakadismaya din yun, syempre, diba? At nakakakulo ng dugo. No? Pero yung tinatawag na karma na kay Buboy, para sa akin, totoo na yan. Unti-unti na yan eh. No? Unti-unti na yan, tignan nyo. Yung karma talaga, dumarating na yan sa kanila. At hindi lang kay Buboy Villar, sa kanilang lahat yan. No? Ngayon, eto yan. Palagi niya sinasabi, ipasa Diyos, ipasa Diyos. So kami rin pala, pwede na rin pala namin ipasa Diyos yung ginawa mo sa matanda. No? Kasi lagi ng bungad nyo eh. Kapag may bumabanat sa inyo, ipasa Diyos. Kapag may ginagawa kayong mali, tas kapag nababash kayo, sasabihin nyo, ipasa Diyos. Diba? Puro na lang ipasa Diyos, ipasa Diyos. Parang ano na lang eh. Alam mo yun, hindi ko naman sinasabi na masama magsalita or masama tumawag sa Diyos. Lahat naman tayo pwedeng gawin yan eh. At dapat natin palaging gawin. Pero yung tipong may ginawa kang mali, tapos sinita ka or binash ka ng mga tao, tapos sasabihin mo, ipasa Diyos na lang. Paano ipapasa Diyos? Ikaw nagsimula ng pagkakamali mo. No? Ayun yung ginakaano ko dyan kalabuk sa iba. No? Lalo na yan, sila Isko Moreno, Buboy Villar, Paulo Contis. Kapag sila, may ginawa silang mali, tapos nasita sila at nabash, sasabihin nila ipasa Diyos. Anong kinalaman ng Diyos dun sa pagkakamali nyo? Bakit nung nagkamali ba kayo, sinabihan nyo ba ang sarili nyo na ipasa Diyos na lang? Ha? Yung pagkakamali nyo? Pagkakamali nyo yun, tapos ipapasa nyo. Ayoko lang kasi ng ganyan yung mga, alam mo yun, yung sobrang makatawag ng Diyos. Pero sila talaga yung may mga ugaling garapal. Bisit na bisit ako sa ganyan mga tao eh. Yung bukang bibig, puro Panginoon, puro Diyos. Pero alam niyo yun, sila yung may mga demonyong ugali. Sila yung may mga ugaling repolyo. Alam niyo yun? May bago na naman kayo napakinggan. Ugaling repolyo. No? Bilog siya, pero kapag biniyak mo, baku-bako na. Ganon ka baku-bako ang pag-uugali ng mga yan. So kung ano man yung nangyari kay Buboy Villar na yan, deserve niya yan. Baka yun na yung karma nung ginawa niya sa matanda, yung pangbabastos na ginawa niya sa matanda. No, deserve niya yun. Pero hindi deserve yun ng sasakyan na hiniram niya. Maganda sana kung sasakyan ni Buboy para na-realize niya ng gusto eh. So yun, papunta na po tayo dito sa video na kung saan ay si Tito Sotto daw ay may viral daw na video na hindi kaaya-aya daw na ginawa sa isang bata. Ano na naman kaya to? Baka clickbait na naman to ha. Huwag niyo ako masyadong gayahin sa clickbait. Oo, huwag niyo ako masyadong gayahin sa clickbait. Pero panoorin natin, malay mo may kasiraan dito kay Tito Sotto. Siyempre, lilinawin natin yan at didepensa natin si Tito Sotto. Hindi pa pwedeng gaganyan-ganyanin lang nila ang TVJ, di ba? No. So ito po, panoorin natin. So ano kaya ito mga Kadabar Cats? Ano kaya itong ano na to? Ano kaya itong video na to? O nga po pala, may kumakalat na video mapatungkol sa pagpapaalam nila Tito Vic and Joey sa generic or sa Tape INC sa Itbulaga noon. So may mga kumakalat po na video na bakit daw may script. So ipapaliwanag po natin yan sa live. Panoorin nyo po yung live ko, baka hindi nyo pa napapanood, doon nyo po malalaman. Doon natin ipapaliwanag lahat yun, no? So yun, eto di ko alam kung ano na naman pong pakulo ito, no? Ano na namang pakulo to ng mga kalaban, kung ano na naman tong video na to. So mas maganda, panoorin na natin para lubos nyong maunawaan. Ginawa ni Tito Sotto sa batang vlogger? Viral. Viral ngayon ang ginawa ng EAT host na si Tito Sotto sa isang batang vlogger. Inulan ng reaksyon galing sa netizens ang nangyaring ito. Sa kabila ng mga pinagdaanan ng TVJ, hindi pa rin nila kinakalimutan ang goal talaga nila na magbigay saya. Mapamatanda man o bata ay wala silang pinipiling edad para magbigay ngiti sa mga nangangailangan. Kaya ganun na lamang sila kamahal ng mga tao kahit pa umalis na sila sa dati nilang programa.
Sinundan pa rin sila ng mga Dabber Cats dahil iba ang nabibigay nila sa mga manonood mula noon hanggang ngayon. Nitong nakaraan ay mga little vloggers ang guest sa segment ng E80 na babala, huwag kayong ganun. Ang mga bagets na mahilig gumawa ng content online ang nakilala ng mga Dabber Cats. Kahit nga sa murang edad nila ay talagang nakakagawa na sila ng mga nakakatuwang video online. Isa na rito si Griggs na umagaw sa atensyon ng mga host ng E80. Dahil bukod sa benta ang mga content nito online ay napaka-cute at charming ni Griggs. Kahit 5 years old pa lang si Griggs ay talagang nakakasabay na siya sa paggawa ng content online. Ngunit sinabi ng ama nito na hirap sila sa paggawa ng video dahil sa mumurahing cellphone lang ang gamit nila kaya minsan ay hindi nagiging maganda ang quality. Kaya naman agad na inaksyonan ni Tito Sen ang problema nilang mag-ama. Yung mumurahing cellphone lang, kaya pag maaraw, mahirap, kailangan maghanap ng malilim. Sabi ng ama ni Griggs nang tanungin kung ano ang ginagamit nila pang video. Tinanong ni Tito Sen si Griggs kung anong kulay ng cellphone ang gusto nito. Yellow naman ang sagot ng little vlogger. May dilaw bang iPhone? Tanong ni Tito Sen. Ihahanap kita ng dilaw, pahabol pa ni Tito. Laking tuwa naman ni Griggs sa sinabi ni Tito Sen at lumapit agad ito para mag-bless at magpasalamat. Makalipas ang ilang araw ay agad na dumating kina Griggs ang padala ni Tito Sen na bagong cellphone. First time mag-unboxing, caption sa Facebook post ni Griggs. Dear Griggs, enjoy your yellow phone. Love, Tito Sen. Sulat na kasama dito. Salamat po, Tito Sen. Dumating na po ang cellphone kong kulay yellow. Happy birthday, mensahe naman ni Griggs. Magkasamang in-unbox ni Griggs at ina nito ang cellphone na binigay ni Tito Sen. Makikita ang tuwa at excitement ng batang vlogger sa natanggap nitong bagong cellphone. Natupad wish ni Griggs, yellow color talaga binigay ni Tito Sen. Taray, poko pa. Congrats bata. Kitang-kita ang kasiyahan ni Baby Boy. Iba talaga ang TVJ. God bless po sa inyo. More power. Mabuhay ang E80 ng TV5. Mabuhay ang TVJ. Legit Dabber Cats. Tapos din. Tapos na. Yun, wala yung kaba ko. Akala ko kung ano na naman kasing video yung ano yung pinapalaganap ng ng mga basher. Alam nyo naman, ang daming mga ngayon na gustong-gustong sirain ng TVJ, di ba? Kung ano, yung ultimo ang matagal ng video, inilalabas pa para lang makahanap ng buta sa TVJ. Pero hanggang ngayon, sawi pa rin sila, di ba? So ito yan, ito share ko lang sa inyo, no. Nung mga nagsi-start ako na mag-YouTube, ako rin po ay nangihiram ng cellphone. May ano po ako dyan, may video po ako dyan nakatibayan na nangihiram ako ng cellphone kay Kuya Ross, no? So may kita nyo dyan yun sa matanda na 76 years old na nakita ko sa gilid ng kalsada at pinakain ko, no? Mga panahon na yun, nagcha-charity pa ako. So kapag, alam nyo, sa pagiging vlogger, napakahirap po talaga ng kulang ang gadget mo. Totoo yan. Katulad ko ngayon, marami pang kulang sa akin. Cellphone, okay na ako dyan sa cellphone ko. Malinaw yung camera. At kahit naman malinaw yan or malabo, kapag hindi gwapo yung host, pangit talaga kakalabasan. Buti na lang gwapo yung host, no? Joke lang. No? So ngayon, ang kulang sa akin, alam nyo, ito pa, isa sa pinag-iipunan ko, yung laptop. Sumabit yung uso ko sa mic. yung laptop, tsaka syempre yung mic. Tingnan nyo naman yung mic natin, tigano lang po ito. Tig 500 pesos si Shopee itong mic natin. Nasira pa yung isa, kaya isa na lang po natitira. No? So yun, no? Napakahirap sa isang vlogger na malabo yung camera mo, kulang-kulang ka sa kagamitan, no? Napakahirap. Kaya ramdam ko din nung pinapanood ko tong bata na to nung live. Totoo, napanood ko na to sa live. Tapos ngayon, ramdam ko yung hirap na dindanas nila. Kasi ako rin dati nanghihiram lang ako ng cellphone para lang makapag-vlog. Start ako mag-charity noong 2017. So dati ang content ko, nagtitinda ako ng mga kakanin. Tapos kapag may kita ako na
sapat na pangbili ng ulam at bigas namin, magtatabi naman ako pang charity naman para kapag may mga nadadaanan ako sa lansangan na mga mas nangangailangan, binibigay ko yun. No? Hanggang sa napunta na ako dito sa pagre-reaction video. Pero ngayon, tuloy pa rin yung pag-charity ko, kaso nga lang off-cam na po, hindi na ako nagbi-video. No, alam nila yan. Hindi ko na kailangan patunayan. So yun dito, no, dito nyo makikita na kung gaano kabait or gaano ka yung si Tito Soto sa mga bata, sa mga audience, sa mga contestant nila. At saka si Tito Soto, ito yung naging politiko, no. Ito yung naging politiko na alam mo yun, yung hindi siya masyadong maingay sa kanyang mga pinaggagawa. Yung mga kabutihan niya na ginawa, hindi niya masyadong minabalandra, hindi katulad na ibang politiko, may nagawa lang na ganito, gagamitin na sa pagtakbo nila sa Senado, pagtakbo nila sa kung anong yung posisyon tatakbo nila sa politiko, 'di ba? Sa politika, 'di ba? Si Tito Soto, ito yung napansin ko sa kanya na alam mo yun, kahit ang dami niya nang nagawa na para dito sa Pilipinas, never niya yung alam mo yung pinagyabang, pinanglandakan na ganito na yung nagawa niya, ganito at ganito. Hindi katulad na ibang mga politiko, nakagawa lang ng tulay na wala namang ilog. Nakagawa lang ng tulay na wala namang ilog, pinagyabang pa, no? Hindi, yun ang kinagandaan niya kay Tito Soto. Tsaka, syempre, TBJ yan. Talagang solid talaga tumulong yan. So yun, ano pong maibibigay nyo na komento sa mga video na pinanood natin ngayong araw na to? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, bago natin tapusin tong video na to, huwag nyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So yun, ingat po kayo palagi and God bless. Sa mga abangan nyo po yung live ko. Panoorin nyo yan, naka-live ako dyan. Sa mga, yung about po doon sa issue ng TBJ na nung August 1. August 1 ba? August 31, no? Ano ba yun? June na, nakalimutan ko yung month, no? Yung nagpaalam sila sa Tape INC. Nung nagpaalam sila sa Itbulaga na sila aalis na, no? May issue kasi kumakalat na kesyo bakit may script daw, hindi daw totoo yung pagpapaalam, yung emotion daw hindi daw totoo. So liliwanagin natin lahat yan dun sa live. So yun po, ingat po kayo palagi and God bless and peace. Bye-bye.